Hello guys, welcome back to my channel. My name is Chad Godoy and today we're going to talk about landing page and forms. So yung landing page and forms po, ginagawa po siya, or ginagamit siya para mag-build po ng email list. Ibig sabihin po nun, yun yung pang-capture po ng um, emails. Okay, para mag-grow yung email list nyo. Yung email list nyo, yun yung listahan ng mga tao na nag-subscribe sa inyo. Pero syempre, wala kayong listahan kapag wala kayong pang-capture. So, today pag-uusapan po natin 'yon. So, inside ConvertKit, no, meron tayong tinatawag na grow. Yung first tab natin is yung grow, first menu. Um, Under diyan, no, merong subscribers na kung saan makikita mo yung mga nag-subscribe sa at yung landing pages and forms kung saan pwede mong gawin yung landing page mo or yung forms mo. Kasi pwede rin po kasi mag-create ng landing page inside ConvertKit, no? Pwede rin sa ibang website na i-integrate mo. And we're going to talk about it later. Okay? So, unahin po muna natin is yung forms. Yung forms po na tinatawag natin, no? Yun is ito, yung kung ano yung nakikita nyo. Kadalasan makikita nyo to sa website, no? Yung mga nanghihingi ng mga email. Kunyari, minsan hihingan kayo ng name, no? May da-download kayo na recipe. Kunyari, nagluluto siya, she's a chef, no? Yung may fina-follow kayong chef, meron siyang recipe, tapos para mabigay sa inyo yung recipe, papadownload sa inyo. Ingat kayo ng email. Yung form po na tinatawag, parang form, fill upan nyo para makuha nyo yung, kumbaga, makuha nyo yung dina-download. Ito po yung form, no? So, para magkaroon kayo ng visual, let's go to my website para makita nyo. Ito yon. Ito yon, no? Ito nasa baba na to, di ba? Free download. Type your email address below, blah, 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 to download my book. Name, email, sign me up. Ito po yung tinatawag na form. So, yung form na yan, dito po yan nanggaling. No? Ito yung form na yon, ito yon, no? Email address. Dito, pag mag-create ka, pupunta ka dito kay ConvertKit, Grow, landing page. Then, pamimiliin ka niyan, dalawa. It's either, wait lang, naglo-load pa. Yan, kunyari create new, 'di ba? Magki-create kayo ng new, pipindutin niyo yung pula na to, create new. Pamimiliin kayo. How do you want to gather subscribers? Paano mo gustong kuhanin yung mga subscribers mo? Is it a form or is it a landing page? Kung wala kang website, syempre landing page. Kung may website ka, form. Kadalasan pwede ring landing page din, no? I-embed mo yung buong landing page mo, bahala ka. Pero kadalasan kasi pag ginagawa mo yung website mo, form lang yung kailangan mo dito. So, nakalagay dyan, pag form, palakihin natin, you can embed a form anywhere on your website, sales page, or landing page that you host yourself. Host, ibig sabihin, meron kang sariling .com website, yung chadgodoy.com or blackpandadigital.com. Di ba? Blackpandadigital.com. That is what you call the host website. Kumbaga binili mo yon, yung pangalan na yon, and then you hosted it somewhere like WordPress, no? Nilagyan mo ng WordPress, nag-build ka ng website, tapos in-embed mo yung form. So medyo technical, no? So in-embed mo, ibig sabihin, pag in-embed, no, sinabi niya kasi diyan, you can embed. Ibig sabihin po, nilagay mo, no? Nilagay mo dito in-embed, no? Embed. Kumbaga, may source code, in-embed mo dito. No? Yan, naka-embed. Ibig sabihin, naka-embed po yung form ko. So pag landing page naman, capture email addresses with a landing page hosted by ConvertKit or on your own domain. Pwede rin yon, guys. No, pwedeng kunyari wala ka namang hosted, hindi naka-set up yung website mo, pwede ka na dito sa landing page, no? So today, uh, i-differentiate natin, no, yung itsura. So punta naman tayo kay landing page, no? Landing page. Okay, landing page. So landing page, ito yung mga itsura niya. Siguro naman familiar na kayo dito no? Kadalasan magiging familiar kayo dito kasi technical na ngayon 'di ba? Pag minsan makakita kayo nito, no, yung mga website na ayan, no, hinihingan kayo ng mga name. Kunyari, subscribe to our newsletter.
your name, your email address, get the app. Yun yung landing page. Minsan tinatawag din po siyang squeeze page. Squeeze page. Kasi isa lang yung function kasi ng landing page, guys. Pag sinabi mo kasing landing page, ibig sabihin, meron lang isang function yung page na yon. Pag nag-land ka doon, meron kang gagawin. Ano yon? I-download yung something or panoorin yung video or in this case like subscribe to the newsletter. Maglagay ka ng name, your email, get the app. Kumbaga yun yung meron kang may isang specific function ka na gagawin pag sinabi kasing landing page. Or yung kung tawagin ay squeeze page. Ibig sabihin, parang lemon, ini-squeeze mo yung ano lemon, 'di ba? Tin-squeeze mo yung juice. So, ibig sabihin, ini-squeeze mo yung email nila, kinukuha mo yung email nila ng tao na yon in order for you to reach out them. Ganun 'yon. Masyadong emotional eh. Basta ganun 'yun eh. That's landing page. O kagaya nito. For example, kaibahan naman nito, recipe, 'di ba? Tingin kayo sa kanan. Feed Me Lovely. Subscribe to get the new Feed Me Lovely cookbook. Subscribe, your email address, preview, choose. Pagka, eto, recipe yung pinapa-download niya, di ba? Para makuha mo yung recipe, your email address, tapos pindutin mo yung subscribe. So, yun yung function ng squeeze page para makuha mo yung subscriber, no? So, ngayon, hindi ko tuturo sa inyo paano gawin kasi ang function lang ng video na to is i-differentiate ko sa inyo ano ba yung form at yung ano ba yung landing page, no? So, eto yung form. Pagdating naman po sa form, ito naman. 'Di ba, ayan, merong iba't ibang klase ng form, guys. Merong may inline, merong modal, merong side slide in, merong sticky bar. Kung mapapansin nyo, tong apat na to, minsan nakikita nyo to sa website. Minsan sa website, 'di ba, sa taas merong may email, sticky bar, yung pag browse ka ng browse, kahit mag-scroll ka, very sticky siya sa taas, hindi siya nawawala. Tapos hinihingin yung email nyo, di ba? Meron namang slide in, habang nagbabasa kayo, may biglang gumaganon, slide in, no? Kunyari, nagbabasa kayo, nag-scroll kayo sa cellphone nyo or sa computer nyo, nag-i-slide in, nagpapakita, hey, bigay mo yung email mo, di ba? Ah, meron akong libro, ganito. Yung modal naman, ito yung pag, minsan, di ba, pag nag-scroll ka, bigla sa gitna naman, yung wala kang magagawa kundi pansinin siya o ilagay yung email kasi doon lang nakapokus. Kumbaga, it's either ilagay mo yung email mo o i-X mo muna to bago mo mabasa yung article. Minsan kasi, di ba, pag minsan nagbabasa ka ng article, biglang, yun yung modal. Yung inline naman, ito yung ini-embed nila inline. Somewhere in the article, di ba? Somewhere sa article nila, may biglang sa bandang gitna, may merong pinapa-download. Yun yung inline. So, iba-iba yung klase ng form. So, or what you call sa madaling term, yan tawag diyan ay email catcher. Kina-catch niya yung email ng tao para ma-email mo sila. So, let's say we want to create an inline, yung pinaka-basic. So, pamimiliin ka. O, yan. Mamimili ka ng design mo kung anong gusto mo. Kasi ako nga lang ako yung pinaka-basic lang yung pinipili ko, like yung clear. Eto, kasi ang kailangan ko lang naman is yung form na napakasimple. Kasi nga, yung WordPress website ko, meron siyang panggawa ng sariling form, may panggawa ng sariling design. Kumbaga, kailangan ko lang to dahil kailangan ko magkaroon ng form identity. Pero not necessarily ni-embed ko talaga yung itsura niya. Kumbaga, kung mapapansin mo dito sa website na to, iba yung itsura ko, iba yung itsura ng form ko versus dito, 'di ba? Sa Claire, kunyari, 'di ba, yung first name email, magkaiba sila, 'di ba? Kasi iba yung email theme ko eh. Yung theme ko, yung WordPress theme ko, ang ginagamit ko para sa design. Hindi ko ginagamit yung form ni ConvertKit. Ginagamit ko lang yung form ni ConvertKit as a form identity para makita ko, kasi makikita nyo dito, papakita ko sa inyo kung ano yung gusto kong ipaliwanag. Saan na yun? Balik tayo sa form. Ayan o, kung makikita nyo dito, di ba, pag nagawa ka kasi ng form, magkakaroon ka ng name, yung identity ng form na yun. Kunyari, yung OFW Email Specialist Book. Yun lang yung kinukuha ko.
yung name na yon at yung identity na merong form na ganun. Pero not necessarily kinukuha ko yung design. Kinukuha ko yung design. Kumbaga, meron ako sariling design sa website ko, eto, para dun sa form na yon. Kumbaga, kailangan ko lang yung magkaroon ng form para ma-embed dito sa website. So that's what I mean. So yun lang po yung kaibahan, no? Yung landing page ay ito, no? Yung landing page para siyang website, no? Tapos, meron siyang ipapagawa sa'yo. It's either kunin yung email mo or panoorin yung video, di ba? Pero syempre, dapat email service provider to. Technically, lahat ng landing page dito nangunguha ng email. No? So, at yung form, yung pwede mong i-embed sa website mo, no? Ito yon. So, yun lang po yung difference nun. Form versus landing page. And that is for this video, and I hope you get something from this. And in the future video, I will going to we're going to create a form, and then another video we're going to create a landing page para maliwanag sa atin kung paano ba nagagawa 'yon, no? Para hindi kayo nanghuhula, no? Pero syempre yung video na to is all about landing page versus forms, no? And guys, please don't forget to subscribe to my channel because 70% of people who watch this channel doesn't subscribe. So sayang naman, no, kung hindi kayo may inform sa mga future videos. And thank you for being here watching this. And don't forget to hit the like button and see you in my next video, guys. Salamat po and have a nice day.